أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم لك الحمد للإسلام ولك الحمد للإيمان ولك الحمد لهذا الشهر المبارك ولك الحمد لوالدينا يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kapatid sa Islam, halos ang bawat isa sa atin dito sa mundo ay naghahangad na maging matagumpay, mabiyaya ang kanyang pamumuhay. Hindi mapagkaila na ang bawat isa sa atin ay nagsusumikap, nagpapahirap para lang sa kanyang kinabukasan, para lang sa kanyang layunin na maging matagumpay, matiwasay ang kanyang pamumuhay dito sa mundong ito, at lalong-lalo na sa mga kamusliman na tayo ay naghahangad na hindi lang ang mundong ito ang ating layunin para tayo ay magtagumpay, datapwat tayo rin ay nangangarap na ang tunay na ating pangarap na layunin ay ang magtagumpay sa buhay na kabilang buhay, na ito ang buhay na walang hangganan sa araw ng paghuhukom. Karamihan sa atin gumagawa ng mga gawain na ito ay pagsamba sa Allah para siya ay kaluguran ng kanyang tagapaglikha. Lagi nating nakikita, nagbabasa ng Quran, sila yung laging nauuna sa paggawa ng kabutihan, serbisyo sa mga tao. Sila rin yung hindi mo mapaundakan pagdating ba sa Allah, pagdarasal ng 5 beses, katulad ng pag-aayon, pag-uumra at pakikitungo sa lahat ng mga tao dito sa mundong ito. Ngunit ang nakakaligtaan natin minsan sa ating buhay ay ang kung sino at dapat nating pakitunguhan ng pinakamabuti, pinakamarangal, pinakamalugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ito rin kung saan ang pagiging tagumpay ng tao at magiging malugod at bibigyan ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang sino ang tunay na makitungo ng mabuti, na may pag-aaruga, respeto, pagsunod, pagmamahal sa kanyang mga magulang. Iwallah, ako'y sumusumpa sa tagapaglikha na tunay na nag-iisa na siya lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala, na wala siyang pinag-uutos sa atin maliban sa sambahin siya at huwag tayong magtambal sa kanya. Sumunod, ano yun mga kapatid? Ang pakitunguhan ng mabuti ang ating mga magulang. Tunghayan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit sa Suratul Isra, verse 23. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Mga kapatid sa Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya sa kabanata ng Suratul Isra, at ang iyong Panginoon ay nagtakda na wala kang sasambahin maliban sa Kanya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at maging mabuti ang iyong pakikitungo, pag-aaruga, pagmamahal at pagsunod saan sa iyong mga magulang. Maging ang isa sa kanila o silang dalawa na kapwa ay umabot sa katandaang gulang. Habang sila ay nasa iyong piling, huwag kang mangusap sa kanila ng salitang kawalang galang, tulad ng salitang "of". At huwag mo silang hayaan, o huwag mo silang hiwan, huwag mo silang hiyawan o sigawan, bagkus mangusap sa kanila ng salitang kapitagan, salitang kalulugdan nila, salitang matutuwa sila. Salitang ito ay hindi masasaktan ang kanilang mga kapatid. Ang salitang "of", ayon sa tafsir ng mga pantas, ito yung bagang alalaong baga na ikay salitang bukang bibig na nagpapahiwatig ng pagkayamot o pagdisang ayon sa kanila o pagtalikod sa kanila o nagdadabog ang isang tao. Isinunod ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang ibig sabihin ng talata na binasa natin, at iyong ibaba para sa kanilang dalawa, ang iyong mga magulang, ang diwa ng kababaang loob bilang habag sa kanila, at magsabi, humingi ng dua sa Allah subhanahu wa ta'ala lagi sa ating mga panalangin, o aking Panginoon, kahabagan mo ang aking mga magulang, silang dalawa, tulad ng kanilang pag-aaruga sa akin noong ako'y musmus pa lamang. Mga kapatid sa Islam, natunghayan natin ang mga talatang ito sa Quran. Walang ibang tunay na sumunod sa paggawa ng kabutihan. Walang tunay na sumunod sa pagsamba sa Allah maliban na lamang na makitungo ng mabuti at sundin ang ating mga magulang. Mga kapatid, hayaan niyo ako sa mga puntong ito. Kayo na nandito sa Saudi Arabia, kung saan mang lugar kayo napaparoon ngayon, samahan niyo ako at tawagin ang inyong mga anak. Makiisa at manood sa mga sandaling ito nang sa gayon ay matunghayan natin ang hirap ng ating mga magulang. Ang pag-uutos ng Allah na pakitunguhan silang mabuti. Ang gawain na kung saan ikaw ay gusto mo na magtagumpay dito sa mundo, bibigyan ng habag ng Allah at pagmamahal at matagumpay ay ang pakitunguhan silang dalawa na walang tunay na pinakamabuti at sagrado na mabuting gawain na sumunod sa pagsamba sa Allah, na huwag kang magtambal sa Kanya, ay ang sumunod ay ang pakitunguhan sila ng mabuti. Hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu haythu annahu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu, ya Rasulullah, man ahaqqun nas
an ahsinu sahibati. Fima ma'na hadal hadith. O sugo ng Allah, dumating ang isang tao sa sugo ng Allah at nagsabi, sino sa mga tao ang tunay na pinakamabuti na siya ay pakikitunguhan ko ng mabuti? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay sumagot na sinabi niya, ang iyong ina. Thumaman ya Rasulullah, faqala ummuk, ang iyong ina. Thumaman ya Rasulullah, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummuk wa fi rabi al-abuk. Mga kapatid, isang tao na dumating sa propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan siya ay nagsabi, sugo ng Allah, sino ang tunay na pinakamabuti, pinakamarangal, sagrado na pakikitunguhan ko ng mabuti dito sa mundong ito? Alalahanin mga ummat al-Islam, sino yun? Hindi sumagot ang ating propeta sallallahu alaihi wasallam kasi ang pinag-uusapan dito ay tao. Hindi siya nagsabi na ang iyong asawa. Hindi rin siya nagsabi na ang iyong anak, kapatid, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay. Sino ang sinabi niya? Ang iyong ina. Pangalawa, ang iyong ina. Pangatlo, ang iyong ina. 3 beses alalahanin niyo mga kapatid, ang mahal nating propeta nagsabi na ang iyong ina. Pang-apat pa lamang ay ang iyong ama. Dito kahalaga, dito kaimportante mga kapatid, kung paano natin dapat pakitunguhan ng mabuti ang ating mga magulang. Ikaw na subhanallah, malaki ang gusto mo na hangad mo sa buhay na magtagumpay. Ikaw na gusto mo na ang iyong mga anak na maging sila ay masunurin sa'yo, mapagmahal sa'yo, at sila ay aalagaan kanila sa pagtanda mo. Ikaw na naghahangad na kalugdan ng Allah. Ikaw na hindi ka maunahan sa paggawa ng kabutihan, sa pagsamba sa Allah, pagbasa ng Quran, pag-aayuno, at paggawa ng lahat na kabutihan na para ikaw ay kalugdan ng Allah. Wallahi, kung gusto mo, ito, pakitunguhan ng mabuti ang iyong magulang, ang iyong ina. Yan ang pinakamataas, mahalaga, marangal at kalugod-lugod sa Allah ang pakitunguhan sila ng mabuti, lalong-lalo na sa mga araw na kung sila ay tumanda na. Lalong-lalo na sa sila ay nagkaroon na ng edad na kung saan kinakailangan nila ng pag-aaruga at pagmamahal. Mga kapatid, kayo na nagkaroon ng anak, nararamdaman natin na hanggang ngayon, maski tayo ay tumanda, walang pinakamalapit sa atin maliban sa ating mga magulang. Ngayon na tumanda ang ating mga anak, okay? Yun ang sa atin nature Ibinigay at ipinagkaloob sa iyo yun ng Allah ang iyong mga magulang. Pero wallahi, ang tunay na dapat pakitunguhan ng mabuti, ang mamahalin mo kaysa sa asawa mo, kaysa sa mga anak mo, kaysa sa kahit sinong tao ay iyong magulang, lalong-lalo na ang iyong ina. Allahu Akbar. Allahumma ij'alna min haula'i birrul walidain. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit din sa suratul Luqman. Tunghayan natin ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Luqman. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. At aming ipinagtagubilin sa mga tao, sa mga mananampalataya, sa tunay na naghahangad na kalugdan sila ng Allah, na maging mabuti, mabait, sumunod, paglingkuran, pagmamahalin nila ang kanilang mga magulang at ang kanyang ina, lalo na ang kanyang ina, na ang kanyang ina ay nagpasan sa kanya at nakaragdag sa kanya ng kahinaan. Mga kapatid, ang ating mga hina, isipin nyo, 6 na buwan na natili sa sinapupunan tayo sa ating ina.
minsan hindi makakain, minsan nahihilo. Ayon din sa isa sa mga sabi sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kumbaga ang isa sa mga paa ng iyong ina pag siya ipinapanganak ka ay parang ang kanyang kaliwang paa ay nandoon na sa libingan, dahil ganun na lamang ka-danger, ganun na lamang magiging mapahamak ang buhay ng iyong mga magulang. Ilang mga magulang na pag sila ay nagbubuntis, na hanggang sa bago sila manganak ay nahihirapan sa kanilang mga paghinga, nahihirapan sa kanilang mga gawain, hindi makatulog, at iba talagang nararamdaman. Kaya swerte ang mga kababaihan na pag sila ay nabubuntis para wala silang nararamdaman. Ngayon mga kapatid, higit pang kahinaan na magpaparagdag sa iyong mga magulang at pagpapasuso sa kanya. Nagsuso tayo sa ating mga magulang sa loob ng 2 taon. Subhanallah, tignan nyo ang Quran kung gaano niya ini-emphasize ang pagiging mabuti at ano ang hirap ng mga magulang sa atin. Sa loob ng 2 taon, ika'y matutong magpasalamat sa akin. Saan? Sa Allah. Magpapasalamat tayo sa Kanya, pupurihin Siya, luluwalhatiin Siya, sumunod ano ang ipinag-utos ng Allah, at sa iyong mga magulang magpasalamat ka sa kanila. Humingi ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na magpasalamat ka sa kanila dahil sa kanilang pag-aaruga sa iyo at pagmamahal sa iyo, at ibinigay ang lahat para lang ikaw ay mabuhay at mabigyan ng magandang kinabukasan dito sa santinakpan na ito. Sa akin, sabi ng Allah, ang inyong huling hahantungan. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, para ito sa mga kapatid natin na mga balik Islam. At sa pangkalahatan, minsan tayo ay nagbalik Islam na, binigyan ng Allah ng gabay. Minsan nagtatanong paano namin pakikitunguhan ng aming mga magulang na sila ay mga kafir at hindi mga Muslim. At sila rin ay minsan sa kanila ay hindi mabuti ang pakikitungo sa kanila. Pakinggan mga kapatid ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa in jahadaka alla an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilay thumma ilayya marju'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ngunit kung sila ay nagpupunyagi upang ikaw ay makagawa ng pagtatambal sa Allah, mga gawain na labag sa Islam at hindi gusto ng Allah, ay sabi ng Allah, at wala kang kaalaman dito sa makatuwid, huwag mo silang sundin. Paraan lang na huwag tayo sumunod sa ating mga magulang kung tayo ay uutusan nila na tayo ay magtambal sa Allah. Kung tayo ay uutusan nila labag sa kagustuhan ng ating tagapaglikha. Maliban doon, kafir sila, masamang ugali nila sa atin, pakitunguhan sila ng mabuti dahil sila ay pagsubok din ng Allah sa atin, dahil sila ay biyaya din ng Allah sa atin. At mga kapatid, kung gusto mo na ikaw ay magtagumpay dito sa mundo at lalo na sa araw ng paghukom, pakitunguhan sila ng mabuti dahil ito ang pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ngunit sila, sabi ng Allah, ay iyong damayin at iyong kalingain sa mundong ito, pakitunguhan ng mabuti at pag-aaruga at respeto at pagmamahal ng may kaukulang kabaitan sa kanila na pakikitungo ng mabuti, at sundin mo ang landas ang landas niyaong mga nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. At magsisi tayo sa ating mga kasalanan, pagkaraan sa akin ang inyong pagbabalik. Tayo lahat ay babalik sa Allah at tayo lahat ay huhusgahan sa lahat ng anumang mabuti at masama nating nagawa dito sa mundong ito. At sa akin sabihin sa inyo ang anumang inyong laging ginagawa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang ipapaalam sa atin, ipapakita ang anumang ating mga ginawa dito sa mundong ito. Mga kapatid sa Islam at sa aming mga tagapanood, ukukul walidain ang mga bagay na kung saan ito ay pagiging swail sa magulang. Tandaan ano ang parusa, ano ang kahihinatnan ng mga taong swail
walang respeto, walang habag, walang pagmamahal, walang modo, at kung makasagot sa mga magulang ay parang sila ay kinakausap nila ang kanilang mga kaibigan at sinong mga tao. Awalan, istihqaq la'natullah liman aka bil walidain. Nababagay at nararapat lang sa kanila yaong mga taong swail, yaong mga tao na mapag-imbot na hindi mabuti ang pakikitungo sa kanilang mga magulang, na sila ay magkakaroon ng puot, sumpa ng Allah sa kanila. Ya Allah. Bakit mga kapatid? Wallahi, tignan nyo. Manmanan ninyo kung sinong kilala nyo sa mga tao na sila, kaibigan, kamag-anak nyo, na mga swail at hindi maganda ang pakikitungo nila sa kanilang mga magulang. Ano ngayon ang pangkasalukuyang kabuhayan nila mga kapatid? Tunay na sila ay naghihirap. Dito pa lamang sa mundo, sila ay pinapahirapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan siya ay nagsabi na yu'ajjilul uqubah al-aqu bil walidain. Sino? Dito pa lang sa mundo ay ipapadama ng Allah subhanahu wa ta'ala ang parusa yaong mga tao na sila ay hindi mabuti ang kanilang pakikitungo sa kanilang mga magulang. Pangalawa, kaajilul uqubah lil aqi lil walidain, yung hadith na nabanggit natin na kung saan bukod sa ang Allah ay magkakaroon siya ng puot dahil ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan nagsabi din na ridaul walid ridaullah wa sakhatul walid sakhatullah. Ang habag at pagmamahal ng magulang sa kanyang anak ay ganun din ang pagmamahal at habag ng Allah sa taong ito. At ang sino mang kinamuhian, kinapuutan at hindi mahal at hindi napatawad ng kanilang mga magulang sa mga anak na ito, ay ganun din ang puot at galit ng Allah sa kanila. Pangatlo mga kapatid, asbabul dukhulun nar. Bakit? Lianna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata aqul walidain. Pangatlo ay ito rin ang nagiging dahilan na ang isang tao ay hindi tatanggapin sa paraiso. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagbanggit na kailanman ay hindi makakapasok sa paraiso ang siyang tao na swail at siya ay hindi napatawad ng kanyang magulang dahil sa masama ang kanyang pakikitungo sa kanila. Pang-apat, istijab da'watul walid ala walidihi. Katakutan natin ito mga kapatid. Ang panalangin, ang dua ng ating mga magulang sa atin, ito ay katanggap-tanggap sa Allah at dire-diretso na tinatanggap. Kaya matakot ka sa Allah at pag-ingatan mo na ang iyong magulang ay magkaroon siya ng sama ng loob at puot sa iyo, dahil kung ito ay mangyari, anuman ang panalangin niya sa Allah, ito ay tanggap na diretso ng ating tagapaglikha. Ito rin ang ipapayo natin sa ating mga magulang. Ang ating mga magulang na minsay sila ay nakagisnan na nila na laging nagmumura, hindi maganda ang pakikitungo sa kanilang mga anak, o di rin kaya ay sila ay pumipili sa kanilang mga anak na sila ay nagkakaroon ng pagkakaiba ng trato at pagmamahal sa kanilang mga anak o aming mga magulang. Katakutan ninyo ang Allah, dahil kung may karapatan din ang inyong mga anak kung may karapatan kayo sa inyong mga anak, ganun din ang karapatan ng mga anak sa inyo na bilang mga magulang na makitungo sa inyong anak ng mga mabuti at bigyan sila ng mabuting landas at turuan sila ng magandang pag-uugali at waging maging pabaya, at lalong-lalo na huwag tayo maging hindi pantas sa kanila. Hindi pantay-pantay ang ating pagtatrato sa kanila, dahil ito rin minsan ang dahilan kung bakit may mga anak na nawawalay sa landas, ay dahil nakikita nila ang kanilang mga magulang na mayroon siyang paborito sa kanyang mga anak at pinapabayaan ang iba. Katakutan natin ng Allah
hukom na kung saan ang magulang, ang anak, ang ama at ina at lahat tayo ay huhusgahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anuman na ating nagawa dito sa mundo. Panglima mga kapatid ay intizaul baraka min umrihi, ay ang pagbaba ng anumang mga baraka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ay matatanggal ang anumang mga habag, anumang mga biyaya ng Allah doon sa tao na siya ay suwail sa kanyang magulang at hindi mabuti ang kanyang pakikitungo sa kanyang magulang, sa kanyang edad at sa kanyang pamumuhay dito sa mundo. Wallahi, nasaksihan ko ang mga taong mabuti ang pakikitungo sa kanilang mga magulang. Kung gaano sila katagumpay dito sa mundo, gaano rin kabuti ang kanilang mga anak at gaano rin sila ay kamahal-mahal ng mga tao dahil lamang sa magandang pakikitungo at mabuti sa kanilang mga magulang. Nabanggit natin mga kapatid ang mga kaparusahan ng mga taong ito na suwail sa mga magulang at hindi maganda ang pakikitungo nila. Ngayon, banggitin din natin ang mga ahamiyatur rida'u bil walidain, ang mga bagay na kung saan tayo ay bibigyan ng Allah ng habag at kung saan ito ay kabuti-buti sa atin, sa sino mang maging mabuti at magalang at marespeto at sumunod sa kanyang mga magulang. Una, nilul barakah fil umar wa fil barakatin fil rizq. Lalo pang daragdagan ng Allah, lalo pang magkakaroon ng Allah subhanahu wa ta'ala ng habag at maraming biyaya doon sa anak na siya ay na maganda ang kanyang pakikitungo, na siya ay maganda ang kanyang pagmamahal at respeto at masunurin sa kanyang magulang, at darating ang kanyang biyaya ng Allah sa kanya dahil sa kanyang pagiging mabuti na pakikitungo at pagmamaltrato sa kanyang mga magulang dahil sa pagsunod niya sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa pag-uutos ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Pangalawa mga kapatid ay nilud dua al-mustajab minal walidain, kung saan ang panalangin ng ating mga magulang ay katanggap-tanggap sa Allah. Wallahi, sumusumpa ako, mayroon akong nasaksihan na mga magulang na kung saan pag gumawa ng kabutihan ng kanilang mga anak sa kanila, itinataas ang kanilang mga kamay sa langit at tumihiling at naiiyak sa Allah na, Ya Allah, biyayaan ng marami at protektahan ng aking anak. Wallahi mga kapatid, ang mga yaon na aking nasaksihan, napakaganda ang kanilang buhay. Kinalulugdan sila ng Allah, mahal sila ng Allah dahil sa panalangin ng mga magulang na mabuti sa kanilang mga anak. Kaya pag-ingatan po natin mga kapatid na tayo ay magkaroon na hindi natin sinusunod o nagiging swail tayo sa ating mga magulang. Pangatlo ay birrul walidain yadulu ala kamalul iman. Kung ikaw ay gusto na magtaglay na maging kompleto ang pananampalataya mo, kung ikaw ay totoong tunay na mananampalataya at matakutin sa Allah, ito, paglingkuran ng mabuti ang iyong mga magulang. Kung natatandaan niyo mga kapatid ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na dumating sa kanya ang mga tao o kalalakihan na gusto nila na mamatay sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinagot ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Ahayyu walidayk, buhay ba ang iyong magulang o isa sa kanila? Sabi niya, naam. Fafihi matujahid, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung buhay ang iyong mga magulang, pumunta ka sa kanila, bumalik ka sa kanila, paglingkuran mo sila, doon ka makipagjihad sa kanila, doon ka magtimpi, doon ka magtiis dahil ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapapasayo. Ano yun? Gusto mo ng paraiso? Paraiso mo na sa mga magulang mo mga kapatid. Kaya bagat naman ito ang sasabihin natin sa sino man ngayon na dumadaan na mayroon silang mga magulang na nandiyan ngayon, matatanda na sila, pinaglilingkuran sila, pinag-aarugaan sila, huwag na huwag kayong magdabog, huwag na huwag kayong ipakita sa kanila na para bagang kayo ay napupuno na sa pagsiservisyo sa kanilang mga kapatid dahil yan ang tunay na jihad. Isa rin yan sa sinabi ng propeta na kung gusto mo nakalugdan ng Allah ay pakitunguhan ng mabuti, lalo-lalo na sa ang mga magulang ay pagtumanda na sila dahil kung saan napaka-sensitive sila mga kapatid. Isipin
Isipin mo kung ano ang buhay mo ngayon. Bakit ka naging ganito ngayon? Nagkaroon ng magandang marangyang buhay. Hindi ba galing sa mga magulang mo? Hindi ba dahil sa pag-aaruga nila? Kung bakit din ikaw ngayon ay ang buhay mo ay masalimuot, kasawi ang palad, hindi maganda, dahil you need to rectify yourself. You need to cleanse yourself kung paano ka makitungo sa iyong mga magulang, kapatid, dahil ikaw ay nagkukulang sa kanila ng mabuting pakikitungo. Nakakamangha, nakakalugod ang mga taong tunay na mapagmahal, sumusunod sa kanilang mga magulang. Mga kapatid sa pananampalataya, ang pang-apat ay kung saan albirul walidain yas'adu bi asbabi tafrihu fil ham wal kurubat wa kashful ibtilaat. Kung saan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pag tayo ay nagiging mabuti sa ating mga magulang, ay dumarating ang lahat ng mga mabubuti mula sa Allah sa kalangitan at sa kalupaan. Nawawalang anumang mga pasanin natin dito sa mundo na ito, at anumang mga pagsubok ay dahil sa ating mga pagmamahal at pag-aaruga sa ating mga magulang. Ya ummatal Islam, ano at paano tayo makitungo sa ating mga magulang? Mga kapatid, suwar ukukul walidain. Magbanggit tayo ng iilan lamang, at kayo mismo marami din kayong alam ang anumang ating pakikitungo sa ating mga magulang. Wallahi, alam mo kasi ang sarili mo. Itong mga 5 na ito na babanggitin natin, marami pang dapat na malaman natin. Pero dahil sa kaiklian ng oras natin, mga kapatid, dito magbabanggit tayo ng mga paano ba tayo nakikitungo sa kanila. Na ito ay hindi kalugod-lugod sa Allah, at ito ay karumal-dumal sa Allah. Dahil sa pakikitungo mo ng mabuti. Subhanallah, may mga tao na minsan nakikita mo na napakabuti sa kanilang mga ibang tao, sa ibang mga kaibigan, asawa, mga anak, pero nakakalimutan nila ang kanilang mga magulang, na tunay na sila ang karapat-dapat lang na matanggap nila ang pinakamabuting pagsusumamo at pag-aalaga. Allahu Akbar. Bakit, mga kapatid? Yun ang gusto ng Allah. At kung ikaw ay nagkaroon ka ng magulang na sinabi mo na hindi maganda ang pakikitungo nila sa iyo, wallahi mga kapatid, pakitunguhan pa rin sila ng mabuti, dahil ito ay pagsubok din ng Allah sa iyo. Ano itong mga gawain na ito? Una, raful saut inda tahadduth ma'al walidain. Allahu Akbar. Wa ta'aqquq wa ta'alluqu bi tarfudu bitalabatihima. Ito yung pagtayo ay sumasagot sa ating mga magulang na napaka mataas, o tayo ay nagdadabog, o mas malakas ang boses natin kaysa sa kanila. Patawarin tayo ng Allah, mga kapatid, minsan nagkakaroon tayo ng mataas yung boses natin kaysa sa ating mga magulang. Hindi natin naramdaman na ang ating mga magulang, hindi nila masabi sa atin ang kanilang nararamdaman. Pero sa Allah, hindi yun kalugod-lugod. Pero ganun pa man, mahal pa rin tayo ng ating mga magulang. Gaano pa rin tayo kaswail, gaano pa rin tayo makitungo ng hindi mabuti sa kanila, mahal pa rin tayo ng ating mga magulang. Kaya narapat lang na hindi natin tayo ay sumagot o makiusap na nakatalikod. Subhanallah. Mga kapatid, kung gusto mo kalugdan ng Allah, pakiusapan mo sila ng mabuti. Tumatawa tayo, idkhalu surur. Ang pinakamabuting tao sa inyo, sabi ng propeta, ay kung sino yung tao na nagbibigay ng kaligayahan at kabutihan na magandang karamdaman sa lahat ng mga tao. Sino pa kaya kung bibigyan mo ng tunay na kaligayahan ng iyong mga magulang na hindi ka kalulugdan ng Allah? Wallahi, kalulugdan ka ng Allah, mamahalin ka ng Allah, at lahat ng mga tao na nandirito sa mundo dahil sa pagiging napakamabuti mo na sa iyong mga magulang, mga kapatid. So, pangalawa, mga kapatid, kasama rito
ay huwag na huwag mong hayaan na talikuran o baliwalain ang anumang ipinag-uutos nila o anuman ang gusto nila. Allahu Akbar. Natatandaan ko bro mga kapatid, di ba nung tayo ay maliit pa? Tayo na naging magulang, ang mga anak natin gusto bumili, gusto ng ganyan. Minsan pag hindi mo naibili, di ba nasasaktan ka? Tignan mo ang pagmamahal, gusto mo lahat ibigay sa kanya. Gusto mo hindi sasama ang loob at hindi mapapahamak ang anak mo. Lalong-lalo na pag siya ay maliit. Ikaw ngayon, na sila ay tumanda at ikaw ay may kakayahan para bigyan sila ng pag-aaruga, para ibigay sa kanila ang pangangailangan nila. Bakit tayo nagdadamot sa ating mga magulang? Bakit pag gusto ng ating mga magulang ang isang bagay na pwede naman ito at pag hindi pumayag ang ating mga asawa o kahit sino ay susundan sila at ang ahayaan natin ay ating mga magulang? Kasawi ang palad mga kapatid. Astaghfirullah wa atubu ilay. Sana hindi tayo mapabilang sa mga taong yun na mas nangingibabaw ang ibang tao kaysa sa kanilang magulang, lalong-lalo na ang kanilang ina. Pangalawa mga kapatid, idkhalul huzun fi qalbi walidain bil qawli wal amal. Kanina nag-promise ako na ayaw ko umiyak. Kasi pag nag-explain tayo na umiyak tayo o napapahiyak tayo, hindi natin nasasabi lahat yung gusto natin sabihin. So, naiyak lang kasi ako mga kapatid kasi wala dito yung nanay ko eh. Gusto ko siya pagserbisyuhan, paglingkuran, pero hindi ko magawa. Tawag lang ganun. Pero ganun pa man, wallahi swerte ng mga tao na kasama nila ang kanilang mga magulang, namamasahin nila, napapaglingkuran nila, mabuti ang kanilang nagagawa sa kanila. Pero tayo rito hindi natin alam, mamatay tayo. O di kaya, sino ang mauna? Wallahi mga kapatid, di ko alam paano i-control. Okay, para mas maliwanag po no lahat, sige. Gawin na lang natin na kasiyahan natin na ya Allah, pabilang kami sa mga taong tunay na mapaglingkod, mapagmahal sa kanilang mga magulang. Mga kapatid, gusto mo ng ibada sa Allah, walang tunay na ibada sa Allah. Itong paglilingkod sa magulang. Pangalawa, yung hindi ka magdulot na magiging malungkot ang iyong magulang. Magkakaroon ng pangamba at takot dahil ikaw ang pinanggalingan. Mga kapatid, kung hindi mo may pakita na mabuti ka sa magulang mo, huwag ikaw magbigay ng pabigat sa kanya. Huwag siya magkaroon ng sakit na pangamba dahil sa'yo. Ayaw mo maglingkod, hindi mo may bigay, at least ikaw mismo, hindi ka magdulot sa kanya ng pangamba at magiging malungkot siya. Dahil alam natin na ang mga magulang natin, gaano tayo kasama, wallahi hindi nila tayo may pagpapalit. Mahal pa rin nila tayo. Sa salita at gawa, huwag na huwag tayong maging masama sa kanila pagdating sa salita at pagdating sa gawa. Wallahi mga kapatid, hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung natatandaan niyo, hadithun sahih, hadithun sahih na kung saan nangyari ang mga magkakaibigan na napunta sila sa islang yungib, tapos yung isa sa kanila ay napakamabuti ang pakikitungo sa kanilang mga magulang. Nagdua, Ya Allah, kung totoo na ako'y nagsisilbisyo na mabuti pakitunguan ng aking mga magulang, Ya Allah, sana palabasin kami sa yungib na ito. Wallahi mga kapatid, kurb, anuman ang hirap mo sa buhay, hindi ka papahirapan ng Allah dahil ikaw ay mabuti sa iyong magulang. Lalong-lalo na sa iyong ina. Dahil ang pagmamahal ng magbulang sa iyo ay pagmamahal ng Allah at awa at habag niya sa iyo. Pangatlo, adamu al-tahadduthu alayni bighayri muru'ah. Yung pakikipag-usap sa kanila na parang ikaw ang tama at sila ay mali. Mga kapatid, sa kapanahonan ngayon, alam mo, baliktad eh. Tayo ang nagpapayo sa kanila. Matanda na sila, tapos tayo nagpapayo. Astaghfirullah wa atubu ilay. Mga kapatid, maski alam mo na ikaw ay tama, alam mo ang dapat mong gawin, maski mali siya,
sabihin mo, ina, ama, lagay nyo, sige po, mas maganda yung sa inyo. Although alam mo na mali yung sa kanya, pero pakitunguhan mo, iparamdam mo na tama sila, bro. Mas matalino sila, mas magaling sila, malakas sila kaysa sa'yo. Ngayon dahil ikaw ay binyayaan ng talino at kapangyarihan, tapos basta mo na lang sagutin sila na wag na silang pakinggan sa kanilang mga payo. Khasaraliha ula. Tunay na kasawiyang palad ang mga taong yaan na sila ay wala silang ayaw nila pakinggan ng kanilang mga magulang. Pangatlo mga kapatid, pang-apat, dhikru amalu bisu amamal akharin. A'udhu billah. Yung pagpapakita sa lantaran sa mga tao. Mga kapatid, sumobra tayo sa oras natin, pero hayaan nyo, okay lang to, malapit na ito matapos. At yung pakitunguhan ng mabuti ang iyong mga magulang na huwag mong ipakita sa madlang tao na ikaw ay dahil sila ay tumanda na, ikinakahiya mo sila. Dahil hindi na katulad ng malakas sila, maganda sila, tinitingala ng tao. Ngayon matanda na sila, hindi na makalakad, pangit na ang kanilang pagmumuka, tapos ikaw ikinakahiya mo sila sa mga tao. Walyaudu billah. Astagfirullah. Walang utang na loob ang isang anak na ganun na kinakahiyan niya ang kanyang magulang. Wallahi mga kapatid, you have to be proud na meron kang magulang na nandyan pa hanggang ngayon. Kaya kailangan pakitunguhan sila ng mabuti at hindi kailanman na sila ikaiya mo. Sila ang tunay na dapat mong dakilain pagkatapos ng Allah, nang sa gayon ay kalugdan ka ng Allah at matamasa mo ang anumang tunay na mabuti sa iyo. Panglima mga kapatid, al-bukhlu washi'u fil infaq ala walidain. Iwasan mo na maging kuripot ka. Iwasan mo na maging madamot ka sa kanila. Ya Allah, pabilang kami sa mga taong aming mga magulang. Amin ya Rab, amin. Mga kapatid, kung anong meron ka dahil sa magulang mo, kailanman wag tayong magsabi sa kanila na hindi pwede, ayaw ko. Mga kapatid, masakit yun sa kanila, pero hindi natin nararamdaman. Bilang panghuli mga ya ummatal Islam, hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan nagsabi siya ng amin, amin, amin. Ibig sabihin nun ng hadith na yun na sahih. Hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sugo ng Allah, nagsabi ka ng amin, amin. Ano ba ang dahilan? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dumating sa akin si Jibril nung ako ay paakyat sa bimbar na ito. At nung ako ay paakyat, sabi niya, O Muhammad, kasawi ang palad sa mga tao na sila ay nadatnan nila ang kanilang mga magulang o dalawa sa kanilang mga magulang na tumanda na sila ay hindi napatawad ng kanilang mga magulang dahil sa hindi mabuti ang kapakikitungo sa kanilang mga magulang, kaya kasawi ang palad sa kanila at sila ay hindi tatanggapin sa paraiso. Sabihin mo Muhammad, amin. Sabi ni Muhammad, amin. Huwag natin hayaan yan mga kapatid, na nandyan pa ang mga magulang natin na hindi tayo makahingi ng kapatawaran sa kanila. Hingin natin na lagi sila magdua sa Allah. Wallahi, kalulugdan tayo ng Allah. Pangalawa doon na sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nag-amin din siya, ay kasawi ang palad din na dumating ang buwan ng Ramadan, itong ngayon ang buwan ng Ramadan, na kung saan ay hindi nila napakinabangan at hindi sila napatawad ng Allah dahil sa mga mabubuting gawain ng Ramadan na ito na dapat nating ialay sa Allah, ay tayo ay naging pabaya. Sabihin mo Muhammad, amin. Sabi ni Muhammad, amin. Ganun din ang mga tao na dumarating na sallallahu alaihi wasallam at tayo ay hindi nagsasabi ng amin, na ang propeta ay mapagmahal sa amin, hindi tayo nagsasabi ng sallallahu alaihi wasallam, hindi tayo nagdadakila sa propeta sallallahu alaihi wasallam, samantalang Allah at ang mga anghel ay sila nagpupugay sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Karapatan nyo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya kayo na mga aming mga tagapakinig na mga Kristiyano o mga Muslim na lagi pag nabanggit si Muhammad ay nagsasabi kami ng sallallahu alaihi wasallam, dahil karapatan niya yon. Nang ibig sabihin nun ay ang pagbati at paghiling namin sa Allah, ang habag ng Allah, ang kanyang habag ay kaluguran ay
pa sa propeta sallallahu alaihi wasallam at lahat sa kanyang mga tagasunod. Mga kapatid sa Islam, nawa ang mga puntong ito ay napulutan po natin ng aral. Patawarin nawa tayo ng ating mga magulang, maging mabuti sa kanila, at patawarin tayo ng Allah at tanggapin sa paraiso. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.